thirsted in the barren land of sin and shame, and nothing satisfying there I found. But to the blessed cross of Christ one day I came, where springs of living water did abound. Drinking at the springs of living water, happy now am I, my soul is satisfied. Drinking at the springs of living water, oh wonderful and bountiful supply. How sweet the living water from the hills of God, it makes me glad and happy all the way. Now glory, grace and blessing mark the path I've trod, I'm shouting hallelujah every day. Drinking at the springs of living water, springs of water, and my soul is satisfied. Drinking at the springs of living water, springs of water, wonderful and bountiful supply. Oh sinner, won't you come today to Calvary? A fountain there is flowing deep and wide. The Savior now invites you to the water free, where thirsting spirits can be satisfied. I am drinking at the springs of living water. Happy now am I, my soul is satisfied. I am drinking at the springs of living water. Oh, wonderful and bountiful supply. Oh, wonderful and bountiful supply. I thirsted in the barren land of sin and shame, and nothing satisfying there I found. But to the blessed cross of Christ one day I came, where springs of living water did abound. Drinking at the springs of living water, happy now am I, my soul is satisfied. Drinking at the springs of living water, oh wonderful and bountiful supply. How sweet the living water from the hills of God, it makes me glad and happy all the way. Now glory, grace and blessing mark the path I've trod, I'm shouting hallelujah every day. Drinking at the springs of living water, springs of water, and now am my soul is satisfied. Drinking at the springs of living water, springs of water, wonderful and bountiful supply. Oh sinner, won't you come today to Calvary? A fountain there is flowing deep and wide. The Savior now invites you to the water free, where thirsting spirits can be satisfied. I am drinking at the springs of living water. Happy now am I, my soul is satisfied. I am drinking at the springs of living water. Oh, wonderful and bountiful supply. Oh, wonderful and bountiful supply. Magandang gabi po sa inyong lahat na nakatune in na po sa ating programa Feasting on the Divine Verses sa pangunguna po ng ating Mahal na Bishop Fernando de Vega. Ngayon po ay araw na naman ng Lunes, September 18, 2023. At ayon po sa aking orasan, nasa 6:30 na naman po. Ito po ang inyong lingkod, Deacon Bong Bernales ng Zion Bible Baptist Church Parañaque. At sa pangunguna po ito na aking mahal na Pastor Jeremiah Solomon. At talagang
Ang araw na ito ay special po at napakaganda po na atin pong pag-aaralan at pero bago po ang lahat, if you have watched Bishop, the preaching of our beloved Bishop entitled The Man of God, kahapon po dun sa pinakita po ito sa worship service ng Living Water at sa Gospel Hour ng Victory Fundamental Baptist Church, ay talagang the message, you will surely be blessed kung napanood nyo po ito. So I will encourage you, balikan nyo po ito, panoorin po ninyo. The message was from the heart of our beloved Bishop and it was very powerful. So talagang wag nyo po ma-miss itong pangangaral na ito. Pero bago po ang lahat, huwag muna po kayong umalis. Ihiramin ko lang po ang ilang sandali sa inyo at siguro in a matter of more or less 1 hour, please be with me at ito pong ating pag-aaral ay napakaganda po. At let's have a quick shout out po sa mga sumusunod. I was not able to take down the names of our early viewers. Talagang shout out po sa inyo. Talagang ako po ay natutuwa at lubos ng aking kagalakan na kayo po ay naka-tune in agad pag tunog pa lang po na ating opening song. Doon din po sa ating mga faithful viewers, shout out din po sa inyo and also our prayer partners at lagi po namin kayong kasama at dito man po sa loob ng bansa at kayo man po ay nasa labas at talagang kayo po ay nagsasama-sama po tayo na pagdating ng ganitong oras at talagang tayo po ay nag-tune in na at magkakasama po tayo. So stay with me folks sa ating pong pag-aaral natin. And also our prayer warriors na lagi po nakaantabay niya. Ano man po ang inyong mga panalangin, i-type nyo lang po sa mga comment box ng inyong mga gadgets. Ako po ay naniniwala na meron tayong mga tapat na mga prayer warriors at ito po ay ginawa na rin po nilang ministeryo na kayo po ay ipanalangin. Hindi ko man po mabasa online. Ako po ay nakakasiguro na somebody is praying for you. Sabi nga po ng awitin, someone is praying for you. At talagang isang ministry na napakaganda po at talagang ito ay nagpapatibay ng pananampalataya ng mga kapatiran po natin. At yun din po sa mga nanonood sa labas ng bansa, sa United States, Florida particularly, at sa Canada, at doon din po sa Middle East, sa Europe and other parts of Asia, sa Japan, marami po tayong mga masugid na tagasunod at sumusubaybay sa Feasting on the Divine Verses. Maraming salamat po. Shout out po sa inyo. At gayon din po ang ating Mala Bishop who is currently in United States. As I understand, sa Arkansas sila and probably traveling within the nearby states. So atin pong patuloy na ipanalangin po sila. Today is September 18 and probably our beloved Bishop will be away. Siguro dahil miss na natin siya, siguro more than a week na lang, they will be coming back here in our country at mapapakinggan na naman po natin sa ating pong Feasting on the Divine Verses. Doon naman po sa mga may kaarawan at anniversary na nagdiriwang po sa araw na ito ay maligayang bati po sa inyong lahat. Pagpaumanhin po ninyo, hindi po ako nabigyan ng listahan, but I believe kami po in behalf of Feasting on the Divine Verses ay nais po namin iparating ang aming pong taus-pusong pagbati po sa inyo. Yun nga lang po, hindi namin maisa-isahin yung mga pangalan. Dadako naman po tayo sa ating mga prayer list at naging bahagi na po ng ating pong Feasting on the Divine Verses is to pray for others because prayer is very important. We believe that our Almighty God is still in the business of answering our prayers. So
Lagi po tayo magpasalamat dahil meron po tayong ministeryo na ganito na live streaming at naghahatid ng pag-aaral ng salita ng Diyos. We're reaching out for the lost at sa ating pong mga kapatiran, lalo na nandun sa mga malalayong lugar, northern part of the Philippines, in the southern part of Visayas, Mindanao, and also in Luzon ay talagang naaabot po ng programang ito. At din po sa ating pong mga kapatiran na nasa iba't ibang bahagi ng mundo, at talagang ito pong programang ito ay malaking tulong po, at kaya nga po ito ang programang na I believe na napakalapit sa puso nating Mala Bishop. Talagang hindi po niya pababayaan itong ministry na ito dahil nga po napakaraming naaabot ng live streaming program on this platform, yung Feasting on the Divine Verse. Panalangin po natin patuloy ang ating Mala Bishop for physical and spiritual strength. Talagang nagagamit po siya. Talagang when I heard him preach yesterday, pinanood ko po ng buo yung kanyang preaching. Talagang really very challenging. At panalangin po natin siya at ang kanyang mga kasama, sila Pastor Resty Diato, Pastor Felix Del Rosario, Preacher Jabez, Ma'am Risa Lumanya, Ma'am Merny Mabalot, at as a team, pag-pray po natin sila wherever they go, ay pag-ingatan po sila ng Panginoon Diyos, at kung yung pong kalusugan din po nila ay maging maayos. And also pray for Ma'am Maris and Sister Sophia, pag-pray po natin sila. Then si Inang Chari for good health, pati na rin po sila Pastor Orson, Teacher Tessie, Sister Chari, Sister Rose Ann, Brother Junjun, Preacher Jojo, and Sister Winnie. Patuloy po natin, isama lagi po sila sa panalangin. At doon po sa mga may karamdaman ay isama po natin sila, at hindi lamang po yung lubusan at na kumpletong kagalingan at recovery ng kanilang katawan, ay ganun din po ipag-pray po natin yung mahalaga po ito, yung provision for medical expenses. Napakamahal po talaga na kapag ang isang tao ay nagkasakit, ay talagang kakailanganin ang siguro po ay napakalaking halaga. So pag-pray po natin si Ate Aida Amican, yung complete recovery and healing niya, at sila Sister Abby Ramos Panahon at Mr. Raymond Olarte. Ito po yung mga staff and or relative ni Ate Maan Tuason. May mga updates pong binibigay, yung mga mali na sa buhay. Ang maganda lang pong mensahe natin sa kanila at pinapadama natin yung ating concern at pagmamahal sa mga pinapanalangin ay yung malaman nila na ipinapanalangin po natin ang kanilang mamahal sa buhay. And of course, pag-pray din po natin si Miss Elenita Sibal na meron pong stage 3 breast cancer. Somehow, God worked in her life and ma-share yung gospel of the good news of salvation sa kanya. And also for Sister Kat Alcantara, pag-pray po natin yung complete healing, yung kalagayan niya po na talagang kailangan po natin samahan siya, huwag natin bibitawan sa panalangin. And also gusto ko pong isama natin sa sandali pong ito yung kasama po namin sa Bible study every Saturday si Ate Meli Taberna. Siya po ay na-base sa Arizona, USA. 2 weeks na po siya naka-confine sa hospital at medyo may edad na, pero pag-pray po natin yung miraculous healing po sa kanya. At kasi nga po tayo po ay naniniwala na ang Diyos natin ay buhay at dakilang manggagamot,
ayon sa kanyang kalooban ay didinggin niya ang ating mga panalangin. At ilang bagay po along the way sa ating pong prayer ay ibabanggitin po natin. So, samahan niyo po ako at tayo po ay manalangin. Lapit natin po sa ating Panginoon Diyos ang mga kahilingan na aking pong nabanggit at ilang bagay pa. At yun, pati na rin po yung pag-aaral natin ng salita po ng Diyos. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, aming Ama na nasa langit, nagpapasalamat po kami ngayon, Panginoon, sa pagkakataon pong ito na muli po kami lumalapit sa trono po ng iyong biyaya. Ikaw ay dakilang Diyos, pinupuri ka namin, Panginoon, itinataas namin na iyong banal na pangalan at binibigay po namin ang pinakamataas na paggalang sa iyo, Panginoon. Patawad sa aming mga pagkukunang, sa mga karumihan ng puso at isipan namin na nasumpungan mo, Lord. We admit all of our iniquities and wickedness and forgive us, Lord. At gawin mo kaming karapat-dapat, Panginoon, sa pagkakataon pong ito, sa aming pong pagtawag, hinihiling po namin, Panginoon, na dinggin mo ang aming panalangin ayon po sa iyong kalooban. Panginoon, kami nagpapasalamat sa patuloy na blessing at pagpapala mo sa Feasting on the Divine Verses at din sa mga panalangin po namin na hinihiling sa iyo na tinutugunan mo at yung mga may karamdaman na pinagagaling mo at pinupunuan mo ang mga pangailangan, Panginoon. Lord, we pray for our beloved Bishop Fernando de Vega at nandun po sila at kasama ng kanyang team. Sila Pastor Resty Diato, Pastor Felix Del Rosario, Pastor Jabez Orara, Ma'am Risa Lumangyaw, Ma'am Mary Mabalot, Panginoon. They are in the United States, Lord, in a missionary trip. Lord, I pray that you bless them, keep them safe, give them good health always, Panginoon, at patuloy mong gamitin, lalong-lalo na ang Bishop, Panginoon, as he preach your word. Talagang gamitin mo siya, Panginoon, to challenge every believers, pastors, and leaders na sa lugar na kanyang pinapangaralan na ma-challenge, Panginoon, na magpatuloy na maglingkod. Lord, we pray as well for Ma'am Maris, Sister Sophia. Ikaw ang patuloy na magbigay ng good health, protection, and provision, wisdom sa kanyang sa work and sa school as well. And also, Lord, nilalapit po namin sa iyo si Inang Charing, ang iyong patuloy na pagkabibigay ng wastong kalusugan at sigla ng pangangatawan. At yung pong kung meron man pong iniinom na gamot, ito po ay makatulong upang magbigay ng kalakasan ng pangangatawan. And also, Lord, we mentioned at nais po namin ilapit sa iyo si Pastor Orson, Teacher Tessie, Sister Chari, Sister Rose Ann, Brother Junjun, Preacher Jojo, and Sister Winnie, na ikaw ang patuloy na mag-ingat din po sa kanila, Panginoon, provide their needs, ikaw ang ilayo mo sila sa anumang kapamakan, ilayo mo sila sa anumang karamdaman, Lord. Keep them safe always. Lord, we pray as well yung mga may karamdaman po na ayon po sa pagkakaalam ng inyong lingkod ay talagang they are in the greatest battle of their lives. May mga karamdaman sila na tanging lamang, Panginoon, na sa awa at habag mo ay gagamitin mo, Panginoon, ng mga doctors, the medicines na they are taking. Lord, I pray that you bless them, heal their body, at provide for their needs as well. Katulad ni Ate Aida Amican, ganun din po si Sir Abi Panahon, Ramos Panahon, Raymond Olarte, Elenita Sibal, Sister Kathleen Alcantara, at gayon din po nga si Ate Medi Taberna, Panginoon. Ikaw ang siyang patuloy na magbigay ng kalakasan, Panginoon, at yung i-comfort mo rin ang mga mahal nila sa buhay, Panginoon, as they battle, as they face this kind of trials in their lives, Lord. Makita nila ang iyong pagkilos at paggawa sa kanilang buhay, Panginoon. And also, Lord, we praying for Ate Mila Sahagun at nag-undergo ng medical procedures.
Ikaw ang siya patuloy na magbigay ng kalakasan at kagalingan sa kanya. Ganon din sa Sister Maricel Consina at yung mga karamdaman na inihiling niya, na nararamdaman niya ay yung pagalingin. And Lord, we pray for this our country, Lord. Yung mga leaders na ikaw ang naglagay, magkaroon ng maayos na pamumuno ng aming bansa. And also, Lord, yung inilalapit din po namin sa iyo ang economy namin, na ikaw patuloy na kumilos at gumawa at na maging maayos, Panginoon. Dinadalain ko rin po sa iyo ang mga kapatiran na nasa abroad. Ikaw ang patuloy na mag-ingat sa kanila, malayo sila sa kanilang pamilya, sa mga panahon na nalulumbay, nalulungkot sila, ikaw ang mag-comfort at maging kaaliwan nila, at ang iyong salita at iyong mga pangako, Panginoon, ay magpalakas ng kanilang pananampalataya. Lord, we pray as well na protect them, keep them safe, at layo mo sa anumang uri ng kapahamakan at karamdaman. And also yung mga kapatid na nag-work dito, and may mga businesses, Lord, I pray that you give them wisdom to make business decisions. Bless everyone, Lord, at ilayo mo sila sa mga kliyente mapanglama. At sa mga nagtatrabaho na nagdi-design ng promotion, increases, Lord, ipagkaloob mo po ito sa panahon na ayon po sa iyong kalooban. Lord, we pray for the feasting on the divine verses, yung mga nangangaral po rito na ginagamit mo, at yung mga patuloy mong i-bless itong gawain na ito, at ma-reach, Panginoon, ang maraming mananampalataya. Dalangin ko rin po sa iyo ang mga misyonero sa iba't ibang bansa, sa Japan, sa Europe, sa Middle East, sa Asia, as United States, and other parts of the world, probably in Africa. Lord, I pray that you keep them safe together with their families. Lord, use them mightily as they preach your word. Use them, Lord, na maging blessing sila, at pangaraw nila ay maging kaparaanan upang magligtas na marami pang kaluluwa sa iba't ibang bahagi ng mundo. At sa amin pong pag-aaral na ito, isang paksa na napakahalaga sa buhay ng isang mananampalataya, dalahin ko po, Panginoon, ang iyong pangunguna at paggabay. Inaamin ko ang aking undeserving and unworthy, Panginoon, to preach your word, but I believe, Lord, that you will use me, put words in my mouth, fill me with your Holy Spirit, O Lord, empower me, Panginoon, at nang ganon, ihanda mo rin, Panginoon, ang puso't isipan ng bawat isang manonood at makikinig, nang sa gayon ay maunawaan nila ang mensahe na nais mong iparating at iparinig sa bawat isa. Pagpalain mo ang sandaling ito, Panginoon, at ang lahat ng ito, Panginoon, ay pinagkakatiwala ko po sa iyo, at inihiling ko po ito sa matamis na pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. Amen. Alright, no? Talagang napakasarap po talagang manalangin. Talagang we could have spent the whole hour of feasting on the divine verses in prayer, pero merong isang bagay na mas mahalaga po natin gawin kundi yung pag-aaral po ng salita ng Panginoon. Now, bago po ang lahat, nais ko laging sinasabi, ini-invite ko po ang bawat nanonood at nakikinig ngayon sa sandali pong ito. Please do not forget to like and share our Bible sharing in your FB accounts. Kung may FB accounts kayo, kung nanonood kayo sa gadget nyo, simpleng-simple, meron thumbs up or puso, click nyo lang po to like it and i-share po natin. Wala pong bayad po yan. Just like parang nag-share tayo na nagdi-distribute tayo ng tracts. And when we tag everyone, it is not our it is not our kumbaga our call na itanggapin nila o hindi. Ang mahalaga, i-share po natin sa kanila. Alright? So, before we begin, gusto ko po kayong batiin ng Happy Monday. Today is Monday. It's always happy. Yesterday is Sunday. It's a blessed Sunday. Now, it's a happy Monday. Kung meron po kayong mga banal na kasulatan, I would encourage you to please open with me your Bible in Philippians chapter 2,
verses 12 to 15. We are going to study part of this epistle of Apostle Paul to the Philippians. Philippians chapter 2 verses number 12 to 15. Ang sabi po rito, I would encourage you, if you have your Bible, to open it in Philippians chapter 2 verses 12 to 15 para sabay po tayo sa ating pong pagbabasa at pag-aaral din po rito. Dito po iikot ang ating pag-aaral ngayong gabi. Philippians chapter 2 verse number 12 says, Wherefore, my beloved, as you have always obeyed, not is in my presence only, but now much more in my absence. Work out your own salvation with fear and trembling. Verse number 13, For it is God which worketh in you both to will and to do of his good pleasure. Verse number 14, Bagay na bagay po sa atin lahat ito. Do all things without murmurings and disputings. And verse number 15, that you may be blameless and harmless, the sons of God without rebuke, in the midst of a crooked and perverse nation, among whom you shine as lights in the world. Purihin po ang pagkabasa ng salita po ng Panginoon Diyos. Ito pong pag-aaral natin ay matatagpuan sa sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Philippians. Okay? A little background about the book of Philippians, or the letter of Apostle Paul to the Philippians. Ito pong Philippians ay ito pong sulat ng Apostol Pablo sa mga taga-Pilipo ay isa sa mga isulat niya ni Apostol Pablo na nagawa niya o naisulat niya sa loob ng piitan. Actually, 4 po yan. Ang 3 pa po ay matatagpuan sa Ephesians, Colossians, at Philemon. So there were 4 letters wrote by Apostle Paul while he was inside the prison. Siguro talagang sumulat na lang siya at ang yung tema po ng mga sulat niya ay napakaganda at dito nga po tayo magsisentro ng panandalian sa pagkakataong ito sa aklat po ng Philippians. Ito pong masasabi po natin nitong sulat ni Apostol Pablo sa Pilipos o sa mga mananampalataya sa Pilipos ay masasabi natin nagpo-provide ng encouragement sa mga mananampalataya. Ang tema ng kanyang sulat ay to encourage Christians, to encourage to continue in his Christian life. Now, yung itong sulat na to, mapapansin natin, may tinatawag na irony or yung kabaliktaran na talagang kung yung gumagawa ng sulat si Apostol Pablo to encourage yung mga mananampalataya sa labas, si Apostol Pablo ay nasa loob ng piitan. At siya ay nag-i-encourage doon po sa mga mananampalataya na nasa labas ng piitan na maging tapat sa kanilang pananampalataya. Now siguro masasabi nyo na talagang kahanga-hanga ang karakter ni Apostol Pablo dahil it's a normal behavior na yung mga nasa loob ng piitan, yun ang mga discouraged. Maraming iniisip probably dito dahil nandun sila sa loob ng piitan. Pero kay Apostol Pablo, simusulat po siya to encourage yung mga malalaya o yung mga nasa labas ng piitan. The theme of Philippians ay talagang angkop po sa lahat po ng mananampalataya. If you have read Philippians or if you are still studying the book of Philippians or if you want to read the book of Philippians, makikita nyo po rito na angkop po sa atin lahat na mananampalataya of different age
bata, matanda, may pinag-aralan o wala, na pag binasa po natin ito, ang sulat ni Apostol Pablo sa mga mananampalataya sa Philippians ay nakatuon or nakapokus on joy, meekness, and selflessness. Now, as we read this epistle, ay magpapaalala sa atin ng kahalagahan na ilagay yung ating pananampalataya ay put it into action. Yung pananampalataya po natin ay ipahayag natin sa ating mga kinikilos at tayo po ay mabuhay ng isang buhay mananampalataya na masasabi po natin worthy of the gospel of Christ. So ito po yung ating pong background na talagang sabi nga po, I cannot see your faith. You cannot see my faith, but you can see the action that I manifest out of my faith. Okay? So, yung pala, ang isang mananampalataya ay makikita po natin kung paano siya kumilos at masasabi natin anong klaseng mananampalataya siya. Now, sa gabi pong ito, I would like to share to you some points to ponder in relation to the Bible sharing, which I entitled Shine as Lights in the World. Siguro kung nakita nyo po yung poster natin, no, para bagang parol na dahil nga po ngayon sa Burmans, marami na po kung nakikita na naglagay na po ng ilaw nila, yung iba't ibang kulay, o yung iba kulay dilaw, kulay puti, at talagang napakaliwanag at napakasayang tignan. Kaya lang po, ito nga pong ating paksa nating pag-aralan, which I entitled, Shine as Lights in the World. Pag pinag-uusapan po yung lights, ang karaniwang impression ng mga mananampalataya, yan ay Matthew chapter 5 verse 16. Yung pong let your light so shine before men that I may see your good work, no? Yung sinabi nga po doon sa napaka-popular na talata na sinabi po sa Matthew chapter 5 verse 16, and sabi nga po doon, let your light so shine before men that they may see your good works and glorify the Father which is in heaven. So pagkakataon pong ito ay gagamit naman po ako ng ibang talata bukod sa Matthew chapter 5 verse 16 at doon po focus ang ating pong pag-aaral. Pag pinag-uusapan po ang liwanag o ilaw in the light of the Bible ay ito po ay tumutukoy sa kindness, yung kabutihan, holiness, yung kabanalan, or meekness, yung kaamuan ng isang mananampalataya, or knowledge, wisdom, grace, and love na nagpapahayag ng isang mabuting patotoo ng anak ng Diyos. Yun po, pag sinabing light of the world, referring to the reflection of the light of the Lord Jesus Christ in our life as Christian, at ito po ay makikita po rito yung kung ano yung mga nagpapahayag ng mabuting patotoo ng isang mananampalataya. Sa isang banda rin naman po, may tinatawag naman darkness. Ano naman po ang ibig sabihin ng darkness? Ito naman po ay tumutukoy sa kasamaan, kasalanan. Kaya pag ang kasalanan ay lumalaganap sa isang madilim na lugar. Kaya nga, if you have heard or if you have taken note, in verse number 15, the Bible describes the world that we are in right now. Itong ating pong ginagalawang sanlibutan o mundo, ang description po o yung na ginamit ng banal na kasulatan ay crooked and perverse nation, baluktot at marumi at makasalanang lugar. Now, how can we shine as lights? Bilang isang mananampalataya, paano po ba tayo magliliwanag? And that leads me to point number 1.
Maikli lamang po ito. Hopefully we can finish this before 7:30. Ang point number 1 po natin, then again, sabi ko nga po, kung kayo may banal na kasulatan, samahan niyo po kung buklatin po ito sa Philippians chapter 2, verse number 12. That's the first point. Work out our salvation. That's the first point. Work out our salvation. Matatagpuan po yan sa verse number 12. And sabi po sa verse number 12, wherefore, my beloved, as you have always obeyed, not as in my presence only, but now much more in my absence. And the Bible says, work out your salvation with fear and trembling. With fear. Pag sinabi pong with fear, ay hindi po ito yung emotional state ng isang tao na natatakot, nahihintatakutan. Pag sinabi pong fear in the light of the Bible, it refers to reverential respect to our Almighty God. Yun po ang ibig sabihin ng fear in relation to our relation in relation to God. Reverential respect, yung may pagsamba na may paggalang sa ating pong Diyos. Now, we work out your own salvation. Verse number 12. Narinig niyo po, tama po yung sinabi ko. You heard me right, folks. I said, work out your salvation and not work for your salvation. Gusto ko pong linawin ito. Malaki po ang pagkakaiba nung sinabi pong work out your salvation and work for your salvation. There's a big difference between the two. The first one is sinabi work out your salvation ay yung bang gawin mo ang bunga ng iyong kaligtasan. Nung tayo maligtas, nagkaroon tayo nanampalataya sa Panginoon Diyos. At yun ang ating pong i-work out. Yung pag sinabing workout in a physical exercises o physical workout, pagtibayin po natin, palakasin po natin, flex our muscle. Now, yun naman pong isa na sinabi naman po na yung work for your salvation ay that is not what the Bible is teaching. And that is not what we believe. Hindi po yon ang itinuturo ng banal na kasulatan. Hanapin man niyo po from Genesis chapter 1 verse 1 to the last amen in Revelation, you cannot find that kind of teaching that a man to be saved, he has to work for his salvation. And that is not what we believe. What we believe is that salvation is by grace alone, through faith alone, on the Lord Jesus Christ alone. And that can be found in Ephesians chapter 2, verses 8 and 9. Ito po ay talagang ito yung pundasyon ng ating pong kaligtasan, yung ating pong pananampalataya sa Panginoong Jesucristo. At napakalinaw pong sinabi sa Ephesians chapter 2, verses 8 and 9. And sabi po sa verse number 8, for by grace are you saved through faith. Again, ang sabi po, for by grace, sa biyaya tayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. And that not of yourselves, again, and that not of yourselves, it is the gift of God. Ang kaligtasan po ay handog na dapat namang tanggapin. Hindi mo kailangang pagtrabahuan. Yung verse number 9 says, not of works, lest any man should boast. Hindi po sa pamamagitan ng gawa. Na dahil kung ito ang kaligtasan, ay makukuha natin, matatamo natin sa pamamagitan ng gawa, makakapagyabang ang tao. And the Bible says, salvation is the gift of God. All we need to do is receive it. All we need to do is accept it. All we need to do is receive it by faith on the Lord, on the Lord Jesus Christ. Kaya nga po,
pag inisip natin na there are many who are offended by the simplicity of salvation. Hindi po sila naniniwala na ang kaligtasan ay sa pamamagitan lamang ng pananampalataya sa Panginoong Jesucristo. And it is a gift. Salvation is a gift. All you need to do is accept it. Kung meron man po ngayon ay siguro natag kayo and by chance ay nagkaroon kayo ng panahon na makasama po namin, manood at makinig. Ang pagkakataon pong ito ay talaga, it is not by accident. God has a purpose. God has a wonderful plan for your lives. At kung kaibigan, mga minamahal, kung nanonood at nakikinig po kayo ngayon, ang nais ko po ay samahin niyo po ko sa isang maikling pag-aaral na ito. Salvation is easy, or God made it simple. But for the one who saved us, for the Lord Jesus Christ who saves us, siya'y pinako sa krus, pinahirapan, pinako sa krus, namatay, natigis ang kanyang dugo, nilibing siya, at sa ikatlong araw siya'y nabuhay na magmuli upang magbayad ng ating mga kasalanan. But it doesn't follow. Yes, the Lord Jesus Christ died for all, pero hindi naman po sa ganung kaparaanan na lahat po tayo ay matatawag na anak ng Diyos. Maliban lamang po doon po sa nanampalataya sa Panginoong Jesucristo bilang kanyang Panginoon at tagapagligtas. Yung iba po ay hindi makapaniwala sa ganung kadaling paraan ng kaligtasan. And they were offended by that simplicity. They believe that salvation can be achieved by joining a religious group. Na ang inaakala nila, may mga nagtuturo, inaakala din ng mga nakapabilang ang kaligtasan ay pamamagitan ng pagbahagi o pagbilang sa isang religious group. And that is not what the Bible is teaching. Kapag gano'n ang kaparaanan, mababaliwala po ang kamatayan ng Panginoong Jesucristo sa krus ng Kalbaryo. Mawawalan ng saysay ang Panginoong Jesucristo na isang Diyos na nagkatungang tao upang magbayad ng ating kasalanan, na siya'y namatay sa krus, nalibing, at sa ikatlong araw siya'y nabuhay na muli. They thought joining a religious group is a way to salvation. Kaya nga po that this makes every member of this religious group captive. And if they will be expelled, and whoever is not a member of the religious group will not be saved. Yun po ang kanilang paniniwala. At hindi po yun ang itinuturo ng banal na salita ng Panginoon Diyos. Then, sabi nga po, meron naman po ang naniniwala sila ang kaligtasan ay sa paggawa ng mabuti, doing good works. There is nothing wrong doing good works. Don't take me wrong, folks. Kung merong isang tao na dapat gumawa ng kabutihan, walang iba kundi ang isang Kristiyano. Ang isang nanampalataya sa Panginoong Jesucristo bilang kanyang Panginoon at tagapagligtas. Ang katotohanan nga po, ang paggawa ng mabuti, tama po yan. It is even better. Pero kung ito po ang magiging basihan ng kaligtasan ng isang tao para siya mapunta sa langit, that teaching, the good works, that makes it wrong. Hindi po ganyan ang kaparaanan ng kaligtasan ng kaluluwa ng isang tao. Kaya nga po napakalinaw sa Ephesians chapter 2 verses 8 and 9. Not by works. You cannot find that teaching anywhere in the Bible. Now, all repentant sinner has to do. Kung ikaw kaibigan nanonood, ang tanging lamang pong kailangang gawin ay maniwala sa Panginoong Jesucristo na siyang namatay sa krus, na libing, at sa ikatlong araw siya nabuhay na magmuli, at tanggapin mo ang andok na buhay na walang hanggan
sa pamamagitan ng pananampalataya mo sa Panginoong Jesucristo bilang iyong Panginoon at tagapagligtas. Ano po ba ibig sabihin work out our salvation? To work out our salvation is to flex our muscle of faith, to stretch or exercise our faith, na talagang ipakita po natin, magbanat tayo. Sabi nga po sa James chapter 1 verse 22, let us be doers and not hearers of the word of God. In James chapter 1 verse 22 says, but be you doers of the word and not hearers only, deceiving your own selves. Napakarami na po siguro pagkakataon na nabasa po natin ang banal na kasulatan. In order for us to work out our salvation, we need to do, we need to follow, we need to obey the command, the precept, and statutes of God. At ito nga po ang pagsunod sa salita po ng Panginoon Diyos. Hindi lamang po taging napapakinggan at hindi makita sa buhay natin bilang isang mananampalataya. To strive to work out our salvation, then let us be doers of the word of God. Then hindi lang po doers of the word of God, living by faith even in good and bad times. Hebrews chapter 10 verses 38, the first part of which the Bible says, now the just shall live by faith. Kung tayo ay nanampalataya sa ating Panginoong Jesucristo bilang ating Panginoon at tagapagligtas, dapat tayo po ay mabuhay sa pananampalataya. Dapat po makita sa ating buhay na ginaganap natin ang bagay na ayon sa ating pong pananampalataya sa Panginoong Jesucristo. It is through faith in God and knowing His purpose in our lives that can drive us to work our salvation even in the most difficult times in our Christian life. Dapat alamin po natin ito. Ano ba ang kalooban ng Panginoon Diyos sa akin bilang isang mananampalataya? Ano ba ang purpose ko? Ano ba ang purpose ko bilang isang mananampalataya? Ano ba ang kalooban ng Diyos sa akin? And we should know that. And once we know kung ano ang kalooban ng Diyos sa atin, and that's the time we start to work out our salvation. That's the time we follow God's word. Mahirap sumunod, mabigat sumunod, pero nararapat lamang po bilang mga mananampalataya. And as we obey His word by faith, ibubuhos po niya ang mga pagpapala sa ating buhay. That is the result of our faithful obedience to Him. There got to be obedience before blessings. Yung marami po sa atin, maraming mga mananampalataya, Lord, gusto ko muna pagpalain mo ako at susunod ako sa iyo. That is not how God works in our lives bilang mga mananampalataya. Obedience first, then blessings. Now let's go to point number 2. Point number 1, work out our salvation. Point number 2, work out with God. Now look at verse number 13. Philippians chapter 2, verse number 13. The Bible says, for it is God which worketh in you both to will and to do of His good pleasure. Katulad po ng physical workout. Yung kung kayo po para maunawaan nyo ang sinasabi kong workout, if you are going to a gym, or if you have been to a gym na maraming nagbubuhat ng barbell, nagpapalaki ng katawan, yung iba nagpapakondisyon, nagpapalakas lang po, at it doesn't necessarily mean kailangan lumaki yung mga muscles nila, yung lang talagang para lang po mabanat. Ganun po, we need somebody to help us and to encourage us to continue working out. Kaya nga po yung mga nagbubuhat ng mababigat, meron po silang kasama na talagang nag-i-encourage sila, o konti na lang, kaya mo na, sige pa, kaya mo pa, hinga pa, diretso, kaya mo, buhatin mo. Ang tawag nga po nila doon is spotter.
Pero meron din po tayo bilang isang mananampalataya. Meron po tayong kasama at hindi po tayo pinababaya. Yan ay walang iba kundi ang Panginoon Diyos. When we work out our salvation, we need God because Christianity is not easy. It's not a walk in the park. It's not a bed of roses. God never promised that everything will run smooth and there will be no difficulties. Yung iba na siguro narinig niyo yung mga ganito, naglilitahan niya na kung kailan daw siya naging mananampalataya, kung kailan daw siya nagtapat, ay dumaan siya sa matinding pagsubok na talagang to the extent na hindi na niya kaya. God never promised that everything will be smooth. In fact, there will be difficulties. Kaya nga po sinabi niya sa John chapter 16, verse 33, the part of that verse, if you can still remember, in John chapter 16, verse 33, ano pong sinabi? In the world, itong ating bibilangan sa panahon natin, in the world, you shall have tribulation. The Bible is very clear. In the world, you shall have tribulation. And I want you to notice in verse number 13, kung ano ang desire ng Panginoon Diyos sa atin. Yes, dumadaan tayo sa pagsubok, pero ano ang desire ng Diyos sa atin? Now look at verse number 13. For it is God which worketh in you both to will and to do of His good pleasure. The desire of God for us is that for us to do His will. Tayo po ay naligtas upang gumanap ng kalooban ng Panginoon Diyos. And He wants us, take note folks, to bless us abundantly. Nais ng Diyos na pagpalain tayo ng sagana, pagpalain tayo na talagang lubusan. Our faith will be tested beyond our limitations and may even forced to go out of our comfort zone. Sa ating pagharap, pagkilos at pamumuhay dito sa magulong sanlibutan, our faith will be tested beyond our limitations. Na para bagang nagbubuhat ka ng isang mabigat na barbell na hindi mo kaya, na talagang kailangan mo ng katulong, and that is exactly what will happen. Beyond our limitations, and may even be forced to go out of our comfort zone. But always remember, folks, with God, during working out of our salvation, nakasama natin ang Panginoon Diyos, lagi po nating tatandaan, He will challenge us to rise above our situation. Kasama natin ang Panginoon Diyos. With God's power and not by our strength, we can live victorious and holy to become what God wants us to be. Yun po ang nais ng Diyos. Sa anong kaparaanan niya tayo tutulungan? God will help us by His Word. Kaya nga po napakahalaga ng salita po ng Panginoon Diyos sa buhay ng isang mananampalataya. Hindi po pwedeng ihiwalay ang salita ng Diyos sa buhay ng mananampalataya. Hindi po dapat mawawala ang salita ng Diyos sa isang tapat at matagumpay na isang mananampalataya. By His Word, sabi nga po sa Psalm chapter 119 verse 11, Thy word have I hid in my heart that I might not sin against Thee. Kaya nga po ang salita ng Diyos binabasa, pinag-aaralan, tinatanim sa ating puso nang sa gayon pag dumaraan tayo sa matinding dagok, pagsubok, mga kalituan, kaguluhan ng buhay natin, aalala natin ang salita ng Diyos, ang kanyang mga pangako para hindi po tayo magkasala. By His Spirit, una by His Word, the next one is by His Spirit, the Holy Spirit that is with us.
He is involved in our sanctification. Kaya nga dapat very sensitive tayo sa conviction ng Holy Spirit sa atin. Dapat sensitibo tayo sa pagkilos ng Banal na Espiritu sa atin. Dapat talagang napangungunahan tayo ng Banal na Espiritu nang sa gayon na hindi tayo malihi sa daan na dapat dinadaanan natin. God will help us God will help us sa mga trials na ating pong dinadaanan. James chapter 1 verses 3 to 4. Ano po ba ang bunga ng mga pagsubok sa buhay natin? Knowing this, that the trying of our faith worketh patience. Verse number 4. But patience have her perfect work, that you may be perfect and entire, wanting nothing. Point number 1, work out our salvation. Point number 2, work out with God. And point number 3, work out without complaining. Now look at verse number 14. Ano pong sabi sa verse number 14? Do all things without murmurings and disputing. Does the Bible says, do some things, do few things? The Bible says, do all things without murmurings and disputing. A man, while working out physically, is susceptible to complaints. Alam niyo yung mga nag-weights sa mga gym, talagang they come to a point na nagrereklamo sila, talagang due to strenuous yung napakabigat na kanilang ginagawa, talagang nahihirapan sila. Similarly, in our spiritual life, sa ating buhay bilang mga mananampalataya, working out salvation, our salvation, could lead one to complain. When we pass through difficulties, hindi po ba nagre-reklamo tayo? Because we do not want such kind of difficulties in life. Pero ano sabi ng Panginoon Diyos? The trying of our faith worketh patience. Working out our salvation could lead to one to complain. Apostle Paul, alam niya mangyayari yun. Susceptible tayo na magreklamo. Kaya niya isinulat ang Philippians chapter 2 verse 14. Do all things without murmurings and disputings. Yes, nahihirapan tayo. Yes, mabigat yung ating pong pinagdadaanan. But the Bible says, do all things without murmurings and disputing. God wants us to have an attitude like Christ. The model na gusto gayahin natin bilang mga mananampalataya ang Panginoong Jesucristo, who submits to the will of the Father without murmurings and disputings. Remember, nung bago parusahan, ipako ang Panginoong Jesucristo, na talagang never na siya ay mula sa kanyang bibig na nagreklamo siya, na talagang masasabi natin nagmurmur siya at nagdispute siya. When we work out our muscle of faith, yung pong murmurings, yung alam niyo po ang murmurings, yung tahimik na pagrereklamo, yung disputing, yung alitan. But never, when the Lord Jesus Christ passed through the same kind of physical difficulties, walang murmurings and disputings. And that should be the least words that will come out of the mouth of our mouth, even no one recognize our efforts. May ginagawa tayo and we are not recognized, do it
Do all things without murmurings and disputing. Even when we have this feeling that we are exhausted, pagod na tayo, walang tumutulong, at talagang patuloy tayong naglilingkod sa Panginoon Diyos, the Bible says, do all things without murmurings and disputings. And this should not result to murmurings and disputings. Hindi dapat ganon ang puso ng isang tapat na naglilingkod, bukal sa kanyang puso ang paglilingkod. Dapat hindi mariringgan ng anumang pagreklamo at pakikipag-alitan. Kung yan ang laman ng puso natin, mawawala ng saysay ang anuman pong gagawin natin para sa Panginoon. If we indeed have worked out our salvation, kung tayo po reflects our muscle of faith, we work out our salvation, we will serve our Almighty God joyfully. Kaya natin. We stretch our faith. We exercise our faith. We serve the Lord God joyfully kahit nahihirapan tayo, kahit nag-iisa tayo, kahit wala tayong kasama. When we see God's plan and believe in the work God is doing in our life, yung pong pagsunod ay hindi po napakabigat. Napakadali po niyan pag alam natin ang kalooban ng Diyos sa atin. Do all things without murmurings and disputing. Is in the imperative mood. Folks, take note of this in verse number 14. Imperative mood. Ang ibig po sabihin ng imperative mood, it is a command. Pinag-uutos po yan. Ang sabi, do all things. The Bible is not suggesting or not recommending. The Bible says, do all things without murmurings and disputings. And that is a command. We need to follow God heartily and cheerfully. And if that is a command, then we as a child of God, as children of God, we need to follow God heartily, buong puso, at nang may katuwaan. Now, let's go to last point. Point number 1, work out our salvation. Point number 2, work out with God. Point number 3, work out without complaining. And the last point, work out with consequences. There will be results. In verse number 15, look, in verse number 15, this is where we're going to close. Ang sabi sa verse number 15, that you may be blameless. Ang bunga ng pag-workout ng ating pananampalataya, na working out of our salvation. The Bible says that you may be blameless and harmless, the sons of God, without rebuke, in the midst of a crooked and perverse nation, among whom you, ito na po kaya ito yung title ng ating pag-aaral, shine as lights in the world. Yes, talaga masasabi natin with the working out of our salvation, with the help and guidance of God through the Holy Spirit, without murmurings and disputings, God completed the work with the following consequences. And that is where we will shine as lights in this crooked and perverse nation. One is to be blameless. Ano po ba ibig sabihin ng blameless? Yes, we cannot live without sin. We are still sinning. Every one of us. Lahat po tayo nanonood, nakikinig, nakakarinig ng tinig na ito, saan man po kayo naroroon, we are still sinning even if you are a child of God. We are still sinning. But sabi nga po, to be blameless. It may not necessarily mean sinless to live, but without the need of accusation of misconduct. Yes, we are sinning. Ganito po ang sa atin bilang isang mananampalataya. Yes, we are sinning. Nagkakasala pa po tayo. Pero conscious na tayo of our sin.
We are sinning day by day, but we are sinning less, less, and less, and less, and less. We have not reached the perfection, but we are conscious with our sins because the Holy Spirit is with us. Very conscious, we are sinning less and less and less and less until we reach the perfection when the Lord Jesus Christ, when dinala na po tayo sa langit. We can be blameless. Paano po we can be blameless? By living in integrity. When I say living in integrity, ano po ba ibig sabihin ng living in integrity? Dapat may integridad po tayo. Ano ibig sabihin? Doing the right things even when nobody is around. Kumbaga, merong opportunity na may nakita kang pera sa ibabaw ng mesa ng table, ibabaw ng mesa ng iyong kaopisina o yung klase o yung mahal sa buhay, and that is not yours. That is an opportunity, but because you are blameless, living in integrity, hindi mo kukunin po yan kahit walang nakakakita. What else? Living in honesty. Ano po ba yung living in honesty? When others are not, live in honesty when others are not. Live in honesty when others could not. Live in honesty when others will not. If you are, may mga sumusuhol sa inyo o para mapadali yung isang trabaho because you are living to be blameless and living in honesty, you will not accept any bribe or whatever para maging kabahagi ka ng isang kamalian. Living careful in words. Pag-ingatan po natin ang pagsasalita natin. Minsan, nagsasalita tayo ng mga very hurtful words, very demeaning words. At nakakasakit tayo ng damdamin, and that's not how to be blameless. Avoid association with the ungodly, living in obedience to God's statutes and precepts. How about harmless? Ito'y maging puro. Sabi nga, to be unmixed with impurities. O tayo ay malaya sa anumang pandaraya at kalikuan. To be harmless, live a pure and holy life. To be harmless, free ourselves of carnal desire. Living compassionately with others, maging maawain tayo, mapagbigay, maging accommodating, at talagang ipayag kung paano ang Panginoon Jesucristo ay naging maawain sa kalagayan natin. Ganun din po ang dapat ipadama natin bilang mga mananampalataya. And our challenge tonight, living blameless and harmless as sons of God. And thus we can shine as lights in this perverted and corrupted world. Paano ba tayo magsha-shine? How do we shine as lights in this crooked and perverse world? Live a life that they may see Jesus in our lives. Mabuhay tayo na makikita nila ang Panginoong Yesus sa ating buhay. Live a life that manifests His character in our actions. Yung makita ba yung sa kilos natin, sa pagkikipag-ugnayan natin sa kapwa, yung character ng Panginoong Jesucristo. Living a life compassion and kindness, folks, with forgiving spirit. Baka meron pa tayong damdamin na ayaw nating magpatawad ng ating kapwa na nagkasala sa atin o na-offend tayo at talagang ayaw natin silang kausapin, lumiliit ang mundo natin, ayaw natin silang makita. But I want you to remember, folks, we were just forgiven. We were just forgiven.
Pinatawad lang po tayo at walang dahilan na hindi po tayo pwedeng magpatawad. And lastly, folks, to live blameless and harmless, and in order for us to shine as lights in this wicked world, live a life that point others to believe in Jesus. Sana makita sa atin na masabi nila, gusto ko rin yung pananampalataya mo. Gusto ko rin ang Panginoong Jesucristo sa buhay ko. Then let our light shine in this dark and evil world. Because as what 2 Corinthians chapter 3 verse 2 says, ito po ang iiwan ko po sa inyong talata. You are epistle written in our hearts, known and read of all men. They cannot see our faith, but they can see the actions out of our faith. That's why isinulat po in 2 Corinthians chapter 3 verse 2. Mag-iingat po tayo. You are our epistles written in our hearts, known and read of all men. Dito po nagtatapos ang ating pong pag-aaral. And I hope and I pray na ito pong pag-aaral natin ito ay somehow naging blessings sa lahat. Tayo po ay manalangin. Father, once again, we are grateful, O Lord, sa pag-aaral po na yung salita. Bilang mga mananampalataya, dapat po kami parang isang nagliliwanag na ilaw dito po sa napakadilim at magulong sanlibutan na ito. Lord, we pray na ikaw ang patuloy na kumilos sa aming buhay, and as we work out our salvation, Lord, samahan mo kami at sawayin mo kami, Panginoon, sa mga panahon na kami magrereklamo and in all those disputings, at nung kami mamuhay na isang blameless and harmless Son of God that will shine as lights in this wicked and perverse world. Thank you, Father, at patuloy mong pagpalain, Panginoon, ang Feasting on the Divine Verses, at ganyan din po, Panginoon, sa lahat po ng nanood at nakinig. Bless them, O Lord. Ikaw ang patuloy na kumilos sa buhay ng bawat isa. At ang pag-aaral na ito ay parang isang butil na natanim ulit sa aming mga puso, na lalago at kami mamumuhay ng isang may mabuting patotoo bilang anak mo, at magiging liwanag kami sa parang ilaw sa magulo at madilim na sanlibutan. Marami pong salamat sa pangalan ng Panginoong Yesus. Ito po aming dalangin. Amen at amen. Ito po ang inyong lingkod, Deacon Bong Bernales, nagsasabing sa Diyos ang lahat ng kapurihan at kaluwalhatian. At lagi po nating tatandaan, kabisado nyo na po ito, Matthew chapter 4 verse 4, it is written, man shall not live by bread alone, but by every word that proceeded out of the mouth of God. Magandang gabi po at pagpalain po tayong lahat na ating Diyos na buhay. Thirsted in the barren land of sin and shame, and nothing satisfying there I found. But to the blessed cross of Christ one day I came, where springs of living water did abound. Drinking at the springs of living water, happy now am I, my soul is satisfied. Drinking at the springs of living water, oh wonderful and bountiful supply. How sweet the living water from the hills of God. It makes me glad and happy all the way. Now glory, grace, and blessing mark the path I've trod.